Ayan na. Dinala na ni Senator Marcoleta mga kababayan sa kalsada ang galit niya dito sa event mga kababayan ng Solidarity Walk for PRRD sa South Korea. Nagsalita po at nagpalabas ng galit mga kababayan si Senator Marcoleta dito sa kanya mga kasamahang mga senatong na mga bias mga kababayan, lalong-lalo na si Lacson. Na ngayon mga kababayan, mukhang tinatrabaho na ni Lacson mga kababayan kung paano mapalayas si Senator Marcoleta sa Senado. Ganyan kahudas ang mga ito. Kaya nag-aalboroto itong si Senator Marcoleta mga kababayan Panoorin niyo po. Hindi naman kapani-paniwala itong 18 ito. Sabi ni Lacson ha, yan ang sabi ni Lacson, hindi ka panipaniwala ang 18 ito. Sino ka na magsasabi? Hindi mo tungkulin. Who are you? The who are you? Ping balingbing baklaers. Hindi mo tungkulin Namagpas siya ka, hatulan mo sila. Ang tungkulin mo lang, tawagin mo. Tawagin mo, akla, Lacson. Para sila mismo ang magpahayag. Hindi mo tungkulin magtakip ka. Hindi yun ang tungkulin mo. Hindi yun ang inaasahan ng taong bayan. Oo nga. Kaya nga mga kababayan, no? Ayaw daw niyang maniwala sa 18 Marines Dahil nakakahiya daw sa talino ng mga Pilipino mga kababayan ang pinagsasabi ng 18 Marines na ito. Tingnan po ninyo nangyayari. Ako po ang kanilang minamasama. Lahat po ng kahit kaliit-liitang butas gusto niyang hanapin. Sa South Korea yan mga kababayan, ang daming tao. Tanggalin nila ako sa Senado. Para wala. Plano nilang tanggalin mga kababayan si Marcoleta sa Senado. Unang-una, gusto nilang mga kababayan i-disqualify si Marcoleta dahil doon sa SOSE, sa COMELEC mga kababayan. Pangalawa, pinintahan nila na traidor si Marcoleta sa Pilipinas at kumampi sa China. At ngayong bago mga kababayan, inuugnay ni Lacson si Marcoleta kay Bunoan mga kababayan sa DPWH. Na humihingi daw ng mga proyekto. Iimbestigahan daw ni Panpilo. Nang magsabi sa kanila para wala nang lumaban sa kanila. Siguro ang nakikita nila sa akin, tinik sa kanilang lalamunan. Tinik sa lalamunan. Totoo po yun. Talagang tinik ako sa lalamunan nilang lahat. Tusukin mo ang lalamunan ng mga baklang Hindi pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Salamat po. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Tapos ang mga bangag mga kababayan kung ano-anong lakwat siyang ginagawa. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako nagtanong-tanong ako Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Gogo 100 na. Bukas mga kababayan. Lampas 100 na. Magkano ang gasolina? Alam po ninyo. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa walang plano, no? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Inatupag pa mga kababayan ang pagnanakaw. Nagliwaliw pa mga kababayan si Bangag ngayon sa Cebu at nagturo-turo ng mga bata mga kababayan sa blackboard. Samantalang ang dapat inatupag niya mga kababayan kung saan siya makikipag-deal para masuplayan tayo ng mababang presyo ng langis dito sa ating bansa mga kababayan. Bangag talaga. Kaya Bangag. po lalo tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. 18 trilyon. Hindi pa natatapos ang kanilang Grabe administrasyon. pagnanakaw. 18 trilyon na po. 18 trilyon na. Kaya po, Nakakawakan. Isipin nyo na lang mga kababayan ha. Wala nang pandemic ha. 6 trilyon na ang naidagdag mga kababayan ng gobyernong Bangag. Sa utang sa Pilipinas wala pang build. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, sa whole 6 years ha, mas malaki pa ang inutang ni Bangag ngayon sa kanang in 4 years. Tapos wala pa makikitang proyekto. ang pagpunta ko rito, magkukumustahan lang tayo Kaya ko sanang magbalita sa inyo ng mga negatibong nangyayari, pero alam ninyo kahit hindi ako magsalita. Kumustahin ko kayo. Kung pwede ko lang kayong yakapin, yakapin ko kayo. Alam ko po ang ginagawa ninyong kabayanihan para sa ating bansa. Alam ko po yun. Alam ko po kung gaano kasakit iwanan ninyo ang pamilya. Alam ko po yun. Ngunit sila, parang hindi nila.
Oh, walang pake, mga bangag eh. Walang pera. Parang hindi nila. Ngayon wala na siyang ginagawa. Kung hindi maghanap ng butas, tatanggalin daw po nila ako sa Senado. Ayun, hala, tatanggalin daw mga kababayan. Oh. Tatanggalin sa Senado. Di pwede. Di pwede. Oh. Naghahanap po sila ng wala po siyang maibutas. Naghahanap ng butas. Isipin Naghahanap ng gumawa butas. Ang may butas sa puwet na si Lacson, mga kababayan. kasinungalingan. Gumawa ng splice video para lamang Bakla ang si Lacson. makagawa ng isang pangungusap na sinabi ko daw, ako daw, meron daw tayong teritoryo sa ating bansa na pinamimigay ko raw sa China. Naniniwala pa kayo doon? Hindi po. Hindi. Yan po ang ginagawa niya ngayon. Punta na siya ng punta sa mga Kita namin yun. istasyon na radyo, sa television. Sinungalingan. Sinasabi Nay niya paninira. si Marcoleta, traitor yan. Siya po ang gumawa, no? Siyang gumawa. Inamong ko siya ng harapan. Harapan. Ayaw naman niya, ayaw niya ng harapan. Ang gusto niya, doon lang siya sa television. Doon lang siya sa radyo. Pagkatapos sasabihin niya, Kasi sinungaling. lalaki ako. Lalaking lalakwe! Period. Pinky. Oh, Pinky! Alam po ninyo, dahil na po kayo napapayisa. Yung lalaking lalaki. Oh, lalaking Hindi lalaki. na sinasabi. Oo nga, no? Kung lalaki ka, mga kababayan, hindi mo na kailangan i-explain na lalaki ka. Samantalang siya, hindi ako bakla, lalaki ako, ah! Malalaman mo na lang, hindi magsasalita yan. Alam mo na, lalaki. Oo nga. Tama. Kailangan sabihin niya. Macho ako. Sabi. Macho pa ay. Layo. Pinky. Ano ninyo sa pansin? Gagawa siya ng lahat ng paraan para ako sa kanya. Gagawa, mag-iimbento. Ayaw niyang humarap, pero mag-iimbento. Mag-i-invento. Ganun na po ang senador na yan. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Lacson! Kilala na namin. Gusto niyo ba sabihin ko yung pangalan niya? Pantilo Lacson! Kilala na po namin. Lalakwe! Walang kwenta. Kilala Walang kwenta! na mga tao. Nakita ko ba yung lahat? Si Lacson, walang kwenta. Salamat. Huwag po kayong mawawalan ng loob. Laban lang. Huwag kayong mawawalan ng Daming pag-asa. tao rito, guys. Si Tatay Digong nandoon sa The Hague. Ngunit, alam ko yung tao, kayo pa rin ang iniisip niya. Wala na ako nakilalang taong katulad niya. Ako po, sinadya ko ring puntahan siya doon para magpasalamat ako sa kanya dahil malaki po ang itinulong niya sa akin para manalo ako bilang senador. Nakiusap po ako doon sa ICC. Sumulat po ako. Sabi ko kahit ilang minuto lang, gusto kong makita yung dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi po nila ako sinagot pero pinilit ko pa rin pumunta. Baka sakaling kung makita nila ako na nandun na ako, ICC, no? nakikiusap ako sa kanila, Hindi sinagot baka si naman Senator. pagbigyan nila. Nakatalawang araw at kalahati po ako, nakikiusap ako. Ngunit ang sabi nila, magpit po at tutunin, hindi nyo naman po siya kamag-anak at hindi naman po kayo kasama sa kanyang legal team. Kaya pasensya na po, hindi nyo siya pwedeng puntahan. Ang sabi ko ganito, totoo po, hindi ko siya kamag-anak at hindi rin po ako membro ng legal team. Pero senador siya eh. Ngunit itong taong ito po, kailangan ko siyang makausap ng personal sapagkat ang taong ito ang tumulong sa akin ng napakalaki para maging senador ako ng aming bansa. Tama. Ayaw ko siyang sulatan, ayaw ko siyang i-text, gusto ko masabi ko man lang na personal sa kanya. Kauli-ulian, nakikiusap ako sa inyo, sabi ko. Kung hindi ko man lang siya makausap at ayaw nyo kong pagbigyan, kahit na 5 minuto lang, makawalan ko lang siya, pwede ba pagbigyan nyo? Hindi nila ako pinagbigyan. Hindi pa rin, no? Ganun po ang nangyari. Pero hindi ako nawawalan ng loob. Ang pinanalangin ko po, sana magtagal ang buhay niya. Amen. Sana makauwi siya
Makauwi. Para sa ganoon, kahit sandali lang, magkita kami. Nasabi ko sa kanya, President Digong, maraming salamat. Kagaya ng una tayong nagkita nung sinabi mo, ikaw ang nakipag-usap sa akin. Pinilit mo ako na lumaban ako bilang senador ng ating bansa. Nanalo ako, pinagbigyan kita. Ang sabi mo kasi, Dante, matanda na ako. Ang gusto ko, Duda natin, no, siya talaga mga kababayan, ano, ang ni-recruit ni VP Sara, no. Gustong-gusto siya ni Tatay Digong, mga kababayan, eh. Dahil matalino, mga kababayan. Matalino. gusto ko darating araw, wag sanang magtagal yung araw na yun, maging senador ka ng ating bansa. Mahalin mo ang ating bansa. Yun po ang bilin niya sa akin. Yun ang bilin niya sa akin. Alam ko po ang pagtitipon na ito, may kaugnayan sa kanyang araw ng kapanganakan. At nilalayon niyo rin na sana sa lalong madaling panahon ay bumalik siya sa ating bansa. Yes! Yes! Ganun po yung layunin. Nakakaisa po tayo. Huwag kayong mawala ng loob. Darating ang araw po. May awa ang Diyos. Nagkikita-kita tayong muli. Yes! Itama po natin ang lahat ng mali. Tama ang lahat ng mali. Wala pong matatakot sapagkat ang ginagawa natin ay para sa ating bansa. Gumawa na sila ng gumawa, bahala sila sa buhay nila. Tama. Ngunit ako, mananatili akong magpapaalala sa kanila. Mali ang ginagawa nila. Kahit saan kami makarating. Mali Kahit na. saan Totoo yan. kami makarating. Lalabanan ko pa rin sila. Nakakawat kayo na, po, abusado. katulad po ninyo. Kayo pong lahat na nagsasabit para sa ating bansa. Kailangan po natin ilaban ang karapatan nito. Ilaban! Ano man ang mangyari, kahit hanggang saan tayo makarating. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Senator Marcoleta. Mabuhay ka, our Vice President, future Vice President, si VP Sara Duterte. Anong masasabi dito, mga kababayan? Post your comments below.